Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Gaya po kahapon, mas umigting kasabay ng takip siling ang pag-alabroto ng Bulkang Mayon. Ang kasalukuyang pong nakikita ninyo ay ang pagbubugan ng lava at abo ng bulkan. Ito na po ang ika-6 na pagsabog ng bulkan ngayong araw na ito lamang. Maya-maya po, alamin natin ang detalye, abang po ninyo. Samantala, umalma ang mga sari-sari store owners sa balak naman ng Department of Trade and Industry na magpatupad din ng Suggested Retail Price o SRP sa mga basic goods na itinitinda ng mga sari-sari stores. Nangako naman ang mga manufacturer ng sardinas at karneng delata na mapapako ang kasalukuyang presyo hanggang Marso. Nagpapatrol si Alvin L. Chico. Lagpas sa kasalukuyang suggested retail price ang mga produkto sa sari-sari store ni Mang Jose. Ang sardinas niya, 18 pesos, gayong nasa 12 hanggang 14 pesos lang ang SRP. Ang kape, 22 pesos habang ang SRP hanggang 19.70 lang. Kaya pumalag si Mang Jose sa balak ng DTI na lagyan din ng SRP ang basic goods na itinitinda sa mga sari-sari stores. Wala na akong kitain. Mas mahal daw sa SRP ang paninda ni May. Natural daw dahil sa supermarket niya lang ito binili. Kahit daw sa bigas, 3 hanggang 6 na piso kada kilo ang patong niya. Pero linaw ng DTI na mas mataas ang SRP na balak nilang ipatupad sa mga sari-sari stores. Alam din daw kasi nila na kailangang patungan ng mga sari-sari store owners ang presyo ng mga biniling produkto mula sa mga ahente at supermarkets para kumita. Pinaplansya pa ang magiging SRP ng mga sari-sari stores. May ulat kasi na malaki ang iminahal ng mga sari-sari stores at idinadahilan ang bagong train law. Maximum nun dapat 10%. Beyond that would be profiteering. It's a criminal offense. So may penalty siya na up to 1 million pesos at may pagkulong. Tiniyak naman ng mga manufacturers ng sardinas na mapapako ang presyo hanggang Marso, pero kung kukuntahin, halos piso kada lata raw ang epekto ng pagmahal ng petrolyo sa sardinas. Fuel is more than 50%, it's almost 60% of the cost of fish. Because how do you catch sardines? Because of the boat, ang boat may fuel yun eh. Sa pool din, ang karneng delata na sa taya ng grupo ay nasa 12% ang magiging dagdag, pero hindi pa ngayon. It will not be moving as earlier feared by consumers. Siguro after March. Pataas din daw ang presyo ng imported na materyales sa paggawa ng lata, kaya tatamaan din ito ang presyo ng sardinas at ibang canned meat. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Samantala, meron ng hirit na dagdag pasahe ang Transport Network Vehicle Service na Uber. Sa inihaing petisyon ng Uber sa LTFRB mula 5 pesos at 70 centavos kada kilometro para sa UberX. 9 hanggang 12 piso na kada kilometro ang kanilang hihingiin depende pa sa oras ng biyahe. Mananatili po naman daw sa 40 pesos ang base fare at 2 piso kada minutong singil. Paliwanag ng Uber, bukod sa tumaas na ang presyo ng petroleum products, kanilang pagtansya ay tataas din daw ang gastusin sa maintenance ng mga auto at maapektuhan nito ang kita ng kanilang mga drivers. Nauna po nagsumiti na ang Grab Philippines na kanilang petisyon para sa taas pasahe sa LTFRB. Sinagot naman ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang pahayag ni dating SAF Director Getulio Napeñas na nahaharap sa kasong usurpation of authority dahil sa Mama Sapano encounter. I made them look, no, that's incorrect. He made himself look incompetent because he actually performed incompetently. Sa kaugnay pong balita, pinakakasuhan naman ng tanggapan po ng Solicitor General si dating Pangulong Noynoy Aquino at ilang pang dating opisyal ng PNP sa kaso ng madugong Mama Sapano encounter noong 2015. Sa inihaing petisyon sa Supreme Court, iginit ni OSG na dapat ay managot sa kasong reckless imprudence
resulting in multiple homicides si Aquino. Kasama sina dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Chief Getulio Peñas. Sinabi pa ng OSG na nagkaroon daw ng grave abuse of discretion ang ombudsman nang ibasura nito ang kasong reckless imprudence laban sa 3 dating mga opisyal. Nag-ugat umano ang naturang negligence ni Aquino dahil siya'y aktibong nakilahok at nag-aproba sa Oplan Exodus kung saan nga namatay ang SAF 44. And now, bilang bahagi pa rin po na ika-30 anibersaryo ng TV Patrol, gusto naming mas mapasaya pa kayo, lalo na ngayong gabi, mga kabayan, kapamilya. Kaya ngayong gabi po, makakasama natin, dalawa to si Mona at saka si Lisa, ng bagong kapamilya serye na Sana Dalawa ang Puso. Ba't nga, no? Dalawa? Walang iba kundi, ladies and gentlemen, Miss Jody Santa Maria! Kamusta ang latest sa showbiz, ma'am? Maraming salamat, kabayan. Unang pagsasama sa Maalaala Mo Kaya at bagong movie ang pinagkakabalahan ngayon ng Elnella Love Team na sina Janela Salvador at Elma Magalona. Pero kumusta naman kaya ang status ng kanilang relationship? Nagpapatrol si Gaynel Krishnan. Hindi maitago ang excitement ni Janela Salvador at Elmo Magalona sa una nilang pagtatambal para sa Maalaala Mo Kaya. Kwento ng pag-iibig ang sinubok mula sa pagkabata ang dala ng Elnella sa MMK episode ngayong Sabado. It's about childhood sweethearts and what happens after you guys grow up. You get to see the trials ng buhay nila. It's different because it's the way we treated it then. It's kind of more mature for the both of us. Busy rin ang Elnella sa pagpapromote ng bago nilang movie na My Fairy Tale Love Story. Isang romantic comedy kung saan ang karakter ni Janela ay magiging sirena. At si Elmo ang kanyang best friend. We're so excited because it's almost out. You can call it a fantasy rom-com. But it's not your movie. Ordinary. Like you will never expect what's gonna happen. Dagdag ni Janela, challenging ang kanyang role bilang sirena. When you're wearing the tail, because it's really heavy. But I did mermaid lessons for it. Sweet at komportable sa isa't isa ang Elnella na magkasama sa wedding ng kapatid ni Elmo na si Maxine. Pero nag-level up na nga ba ang kanilang relationship? She's special to me. We're special to each other. Wow! Gaynel Krishnan, ABS-CBN News.